And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH at ito na po ang nagbabagang balita mga kababayan. Kakapasok lang po nito at siguradong mainit-init pa to mga kapatid. No, dahil sa kauna-unahang pagkakataon mga kababayan, isasagawa po ang balikatan exercise mga kapatid. Sa labas ng teritoryo ng Pilipinas. At ano po ba ang ibig sabihin nito mga kababayan? Gusto po nating ipakita dito sa China at sa iba pang mga bansa mga kapatid na kaya nating manindigan sa ating teritoryo. Yan po ang ibig sabihin yan mga kababayan, na hindi lang po tayo hanggang pagtatago lang dito sa ating teritoryo mga kapatid, sa loob ng ating bansa, kundi kaya din nating lumagpas doon sa ating teritoryo mga kababayan at ipakita sa buong mundo, especially sa China, na kaya nating manindigan at kaya nating depensahan ang ating soberanya, pati ang ating mga teritoryo mga kapatid. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon, pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike na rin po ang ating video. Isasagawa ng Pilipinas sa unang pagkakataon ang balikatan exercises sa labas ng territorial waters ng bansa. Ang detalye sa report ng ating kasamang si Joshua Garcia. Sa kauna-unahang pagkakataon ay gaganapin ang balikatan exercises sa labas ng territorial waters ng Pilipinas. Take note guys kauna-unahang pagkakataon po. This is the first time na lalabas tayo sa territorial waters natin mga kapatid. Pupunta tayo ngayon sa international waters. Ngayon lang po ito nangyari mga kapatid, under the Marcos administration. Wala pa pong presidente ang gumawa nito mga kababayan. Maliban po kay President Marcos, 'di ba? Ito lang po yung patunay mga kababayan na meron po tayong kakayanan, na depensahan ang ating soberanya. May sapat po tayong tapang at estratehiya mga kapatid, para madepensahan natin ang ating mga teritoryo. Yan po ang ibig sabihin nito mga kapatid. Tuloy natin. Sa isinagawang press conference kahapon sa Camp Aguinaldo, sinabi ni Philippine Army at Balikatan spokesperson Colonel Michael Lohico na maaaring lumampas sa 12 nautical miles limitation ang nasabing aktibidad. Ibig sabihin nito, aabot na sa international waters ang Balikatan 2024 na sasalihan ng 11,000 American military personnel, 5,000 sa Armed Forces of the Philippines at mahigit 100 sa Australia at France. Para naman kay Lohico, patunay lamang ito ng pagiging seryoso ng Pilipinas sa pagdepensa ng teritoryo nito. Alam niyo kasi mga kapatid, siyempre napakaliit na bansa ng Pilipinas mga kababayan. Kumpara dito sa ating kaharap na China. Dito naman kasi mga kababayan, hindi naman natin kailangan, hindi naman pwede na basta tapang lang ating gagamitin dito. Dapat meron din tayo dito mga kapatid. Meron din tayong utak na dapat paganahin. And ngayon ito, dahil nakita natin na hindi natin kaya ang China mga kapatid, ginamit natin ang ating sentido komon. Meron pa tayong treaty dito sa Amerika. Pwede natin gamitin yan as an option mga kababayan, para madepensahan natin ang ating teritoryo. So yun ang ginawa ng ating presidente. Hindi naman kasi basta tapang lang ang dapat natin pairalin dyan. Dapat diskarte mga kababayan. Yan ang naging diskarte ng ating presidente. Ang gamitin itong treaty natin sa Amerika. At ito na nga ang nangyayari ngayon mga kapatid. Sisimulan na po ang balikatan exercise. Kasama ang 4 na bansa, Amerika, France, Australia. Ngayon mga kapatid, ang tinitingnan ko dito, ano kaya ang magiging reaction ng China dito mga kababayan? Ano kaya ang magiging galaw ng China dito? Hindi naman pwede mga kapatid, na pakialaman nila yung balikatan exercise natin dyan. Unang-una, wala naman talaga silang karapatan dyan sa may West Philippine Sea. Kaya hindi sila dapat nandyan. Ngayon, kung makita nila itong mga sandatahang lakas natin kasama itong 4 pa na bansa na nagsasagawa ng ating balikatan exercise dyan, hindi ko alam kung ano ang magiging reaction ng China dito. Kung magpapaputok ba sila o ano. Diba? Kasi ayon nga doon sa China mga kababayan, pinuna nila ang Amerika, huwag kayong makisawsaw sa issue namin sa Pilipinas.
gustong i-isolate ng China itong issue, no, ng West Philippine Sea. Gusto nilang i-isolate ito na dapat exclusive lang ito sa Pilipinas at China. Nang sa ganon, no, anytime pwede nila ting buli-bulihin lang. No? Pero hindi ganon eh, 'di ba? Kailangan nating gumawa ng paraan para makuha natin 'yan. Madepensahan natin 'yan at maibalik talaga sa atin yung full control niya ng West Philippine Sea. Oh. Kaya sabi ng Amerika, mga kapatid, no, tutulungan namin kayo. Ngayon, ito na yung resulta, mga kababayan. Nagpadala na po ang Amerika dito ng kanilang 11,000 pa lang yan, mga kapatid. May mga susunod pa yan. No? May mga katakot-takot na warship pa ang dadaong dito sa Pilipinas. No? Sa papasok na mga susunod na buwan, mga kababayan. Anyway, tuloy natin to. Patunay lamang ito ng pagiging seryoso ng Pilipinas sa pagdepensa ng teritoryo nito. Well, the message that we want to send is that we are serious about defending our territory and we have allies. That's basically it. And the alliance is still going strong. Diba? The alliance still going strong. Ito lang yung pinaka-pwede natin gawin eh. No? Hindi naman natin pwedeng basta na lang, oo, matapang tayo mga Pilipino, mga kababayan. No? Matapang yung ating mga kasundaluhan. Pero, kung basta-basta na lang tayo maninindigan dyan at atake na lang ng bigla, no? Or magsimula ng kahit anong kaguluhan dyan sa China, kawawa tayo, mga kapatid. Or kahit China pa magsimula ng gera, mga kababayan, kawawa tayo. No? Dahil, syempre, outnumbers tayo, mga kapatid, kumpara sa pwersa ng China. No? So ito ang pinaka last resort natin, no, na meron tayo. And this is the best way, mga kababayan, na masasabi kong pinaka wise and pinaka the best na ginawa ng ating presidente. Ang ibalik ang Pilipinas sa Amerika. At buhayin natin yung ating treaty doon sa Amerika, no. For a long time, mga kapatid, ang Amerika po, no, ay patuloy na binabantayan itong Pilipinas, mga kababayan. Dahil syempre, sila po ang bumili sa atin, no, sa Espanya. Sa mga hindi nakakaalam diyan, mga kapatid, noong sinakop tayo ng Kastila, no, binili po ng Amerika ang Pilipinas. No. Kumbaga, meron talaga tayong utang na loob sa Amerika, mga kababayan. No. Dahil sa kanila, mga kapatid, nakalaya tayo sa kamay ng Espanyol. No. Sila po ang bumili sa Pilipinas, itong Amerika. Ngayon, sabi ni Atty. Harry Roque, no, noon sa kanyang live, no, may utang na loob daw ang Pilipino sa China. No. Yun yung hindi ko maintindihan daw, mga kababayan, kung paano nila nasabi yun, na may utang na loob daw tayong mga Pilipino dito sa China. No. Well, sabi ko nga, no, nung napakinggan ko yung kanyang vlog, sabi ko, ang Pilipinas, mas maniniwala pa ako na ang Pilipinas may utang na loob sa Amerika. Dahil unang-una, Amerika po, no, ang bumili sa atin. Binili tayo para makuha natin, para makaalis tayo sa kamay ng tawag nito, Espanyol, mga Kastila. Ngayon, binigyan din tayo ng Amerika, mga kababayan, ng kalayaan. No? Kaya nga naging isang bansa na tayo ng tuluyan, mga kapatid eh. No? Kung kayo po ay aware sa history, mga kababayan, no? Kaya nga ngayon, 'di ba? May sarili na tayong teritoryo, no? Hindi tayo nagdidepende sa kung kaninong gobyerno diyan. May sarili tayong gobyerno, may sariling desisyon ng ating gobyerno, no? Dahil po 'yan, mga kapatid, sa ginawa ng Amerika, no? Sa tingin niyo ba kung hindi tayo binili ng Amerika, mga kababayan, meron tayong ganitong kalayaan? No. Sunod-sunuran pa rin tayo magpahanggang ngayon, mga kapatid, doon sa bansang Espanya. No. Na almost 300 years nila tayo, or mahigit 300 years nila tayong sinakal sa leeg, mga kapatid. No. Ganun po. Pansinin niyo, mga kababayan, nung pinalaya na tayo ng bansang Amerikano, no, after nila tayo mabili doon, sinubukan tayong sakupin ng Japan. Sino ang rumisponde sa Pilipinas? Amerikano.
Kaya hindi ko magets yung sinasabi ni Attorney Harry Roque doon, no, na mas may utang pa daw tayo na loob dito sa China kumpara daw dito sa Amerika, mga kapatid. No? In-emphasize naman niya doon na itong ang Amerika ang bumili sa atin, no, sa bansang Espanya, pero mas in-emphasize niya doon sa vlog niya, mga kababayan, no, panoorin niyo na lang, no, na may utang na loob ang Pilipinas. No? Ito namang mga may utang na loob ang Pilipinas sa China, at ito namang mga kababayan nating mga wala ding utak, mga kapatid, no? Tango ng tango din sila sa sinasabi ni Attorney Harry Roque. Di ba? No. Anyway, tuloy natin to. That's basically it. And the alliance is still going strong. Katan exercise is a demonstration of our combat readiness. The entire intent here is to deter, and if we cannot deter, we will defend. Oo. And Tapos, when we defend, the objective is to win. di ba? When we defend, the objective is to win. No? Hindi para matalo. Yun ang paninindigan ng Pilipinas, mga kababayan. Dapat ang depensahan. At pag dumipensa tayo, no, ang pinaka-goal natin is manalo. No. Dedepensahan natin yan. No? Ganito yung yun eh. Pagkalatag yan eh. Dedepensahan natin yung ating teritoryo. At sisiguraduhin natin na sa oras na sinabi na nanindigan tayo at dinipensa natin yan, mananalo tayo, hindi tayo matatalo, mga kababayan. No? Yun po ang ibig sabihin nun. No? Kaya dapat, mga kapatid, magkaisa tayo, no, na suportahan itong ginagawa ng ating gobyerno ngayon, na kung saan pinagtatanggol po natin ang ating soberanya, no, ang ating mga teritoryo, pinagtatanggol po natin. Napilit itong inaagaw ng dayuhang bansang inchik sa atin, mga kapatid. No. Tandaan natin, mga kababayan, na ang China, mga kababayan, ay hindi po yan kaibigan ng Pilipinas. No. Ang gobyerno ng China ay kailanman hindi yan maituturing na kaibigan ng Pilipinas. Kalaban natin yan at wala tayong utang na loob dyan. Dahil kung nagkautang man tayo noon, mga kapatid, sa panahon ni President Duterte, binabayaran natin yan. Hindi natin kinakalimutan yan. Hindi natin sinasabing thank you po. No. Nagbabayad po ang Pilipinas ng utang dyan. Kaya hindi masasabing utang na loob natin yan sa China, mga kapatid. Kung tutuusin, may utang na loob tayo sa bansang Amerika, hindi sa China, mga babae. Tuloy natin. And when we defend, the objective is to win. Win. Ayon naman kay Philippine Navy Commodore Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng West Philippine Sea, may karapatan ng Pilipinas sa disputed waters at mandato ng Navy at AFP Tama ang yun. protektahan ang kung ano ang sakop at pag-aari ng Pilipinas. China ang itinuturing na pinakamatinding kabanggaan ng Pilipinas pagdating sa pag-claim ng malaking bahagi ng West Philippine Sea. We do not care about China's behavior. The AFP, the Navy, and the AFP is concerned about our mandate to be able to protect the integrity of the national territory. Diba? We do not care about China's behavior. Ang ibig sabihin niyan, mga kababayan, hindi tayo natitinag sa mga pinagagawa ng China sa atin. No? Sa kanilang mga pinapakitang pambubuli dyan, no? Sa mga pinagsasabi nilang maghanda sa maritime conflict. Diba? Hindi tayo natitinag doon, mga kapatid. Sa halip, kaya nating sagutin yun. Yan ang ibig sabihin dyan, mga kababayan. Ito sinasabi ni, sino ba to? Itong Navy na to. No? Hindi tayo natitinag sa ginagawa ng China sa atin. No? Wala tayong pakialam kung ano yung gawin nyo dyan. No? Lalaban kami. Yun ang message nun, mga kapatid. At ngayon, mga kababayan, nakakatuwa talaga, no, na pwede pala tayong lumaban sa China. Meron pala tayong option, mga kapatid, no, para mabawi natin ang tuluyan niyang West Philippine Sea na yan. Hindi man ganon kabilis, no, paunti-unti man yung proseso, pero may pag-asa. No. Hindi katulad noong panahon ni PRRD, mga kababayan, na harap-harapan niya pong sinabi. Ito po hindi paninira kay President Duterte. Suportado ko rin yan dati, yung kanyang gobyerno. No? Maliban na dun sa pagpapasok niya ng China. No?
Unlike President Duterte, mga kapatid, no, na sinabi niya publicly sa harap ng media pa, no, na kaya nga daw tinawag na South China Sea yan dahil pagmamay-ari daw yan ng Pilipinas, ng China. 'Di ba? Kaya nga tinawag na South China Sea yan eh dahil sa kanila yan. 'Di ba? Pero ngayon, no, pinapakita sa atin ng ating presidente na ito, no, kaya natin yan, may option tayo. No. Meron tayong alas, no, na pwedeng gamitin para mabawi natin yung West Philippines Sea na yan. Hindi lang basta tapang ang pwedeng gamitin natin dyan para mabawi yan. No. Kailangan natin ng diskarte. No. Meron pa tayong huling baraha para mabawi natin yan. Yun ang alyansa natin sa Amerika na siyang nagpalaya sa atin. 'Di ba? Yun. Kaya nabubuhayan ako mga kapatid talaga nung panahon ni PRRD. Sabi ko siguro ibigay na lang natin sa China 'yan, no, para maiwasan natin yung giyera. No. Siyempre siya ang presidente noon, sinusuportahan ko yung gobyerno. O kaya naging ganun din yung mindset ko. Pero ngayon mga kapatid, nag-iba yung pananaw ko nung si President BBM na. Tapos sa usaping West Philippines, nag-iba yung pananaw ko eh. Oo nga no, pucha, mayroon pa pala tayong option. Hindi pa pala huli ang lahat mga kababayan. No? Pwede pala natin gawin to. No? Ay ngayon, sa kauna-unahang pagkakataon mga kapatid, ilalabas natin ang ating bandila, no? Ang ating Philippine flag sa ating teritoryo at ipakita, no, sa buong mundo na kaya natin. Kaya natin. Maliit man tayo na bansa, pero marami tayong kaibigan na handang tumulong sa atin. No? Yun ang pinakamagandang nangyayari ngayon, mga kababayan. Para sa akin, nagagandahan ako dito, mga kapatid. No? Duwag lang po ang natatakot sa gera, mga kababayan. Duwag lang. Hindi naman sa pinagdadasal natin na magkagera na, pero kung yun lang naman ang tanging paraan, mga kapatid, na makalaya tayo dito sa mapang-aping bansang China, bakit hindi, 'di ba, mga kababayan? No? Yung ibang bansa nga, 'di ba? Umaabot na ng tingnan yung Ukraine, no? Para sa kanilang soberanya, sa kanilang kalayaan, mga kapatid, no? Nakikipaglaban sila sa Russia. Magtatatlong taon na o 3 taon na nga ba, no? Tapos tayong mga Pilipino. Palibasa kasi itong mga kababayan natin, mga kapatid, no? Gusto nilang pa-easy-easy lang. Wala naman kasi silang pakialam, pa TikTok lang, no? Pakita lang ng kanilang mga dede diyan sa TikTok. Yun lang gusto nila, no? Pa-social lang, pa-kape-kape lang sa Starbucks, 'di ba? Yun yung gusto nila. Ayaw nila na kaya nga ginagahasa itong bansa natin, ginagahasa ng China eh, no? Paliguan ka ba naman? Gahasain pa naman ng shabu yung bansa natin, no? Alam niyo mga kapatid, sa mga nagsasabi diyan, no, na panahon pa daw ni Pinoy yung mga sinawata ni President Duterte na mga malalaking laboratorio ng shabu. Ang tanong ko lang sa inyo, saan ba galing ang shabu ng Pilipinas? Mapanahon man yan ni Gloria Arroyo, mapanahon man yan ni Fidel Ramos, saan ba galing ang mga shabu na yan? Sa China yan, para lang sa kaalaman nyo. Galing lahat yan sa China, mga kababayan. Kahit kaninong presidente pa yan, kahit panahon pa ni Erap Estrada yan, panahon pa ni Cory Aquino yan, lahat ng droga na pumasok sa Pilipinas, galing po yan ng China. Walang ibang pinanggagalingan yan, kundi bansang China. Magising na kayo dyan sa katotohanan. No. At lalong lumakas ang pagpasok ng shabu dito noong nakipagkaibigan tayo sa China. Yun po ang totoo dyan. Huwag na nating ilihis yung katotohanan kasi. Dahil yan po ang katotohanan. Galing sa China lahat ng shabu sa Pilipinas. Mandate to be able to protect the integrity of the national territory, our sovereignty, and the Filipino people. Care about China's behavior. The AFP, the Navy, and the AFP is concerned about our mandate to be able to protect the integrity of the national territory, our sovereignty, and the Filipino people. Joshua Garcia, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas. So yun guys, no? Napakinggan natin. Diba? Napakaganda po ng sinabi ng ating AFP, pati ng ating Coast Guard. Diba? When we defend, we will win. Diba? Yan ang sabi niya.
Our objective is to win, hindi para ipatalo ang depensa natin. Yun ang ibig sabihin nun. Sabi ng Coast Guard, wala kaming pakialam, wala tayong pakialam sa mga pinagagawa ng China. Hindi tayo natitinag, hindi tayo natatakot. Kaya nating lumaban, di ba? So, sana naman mga kapatid, magkaisa na po tayo, ano? Suportahan natin itong ginagawa ng ating gobyerno, mga kababayan. Pangit naman kasi, 'di ba? Kakampihan nyo ang China. 'Di ba? Tapos pag naipanalo yan ngayon ng Pilipinas, yung West Philippines na napatalsik ang China, makikikuan kayo, no? Makikinabang kayo sa kikitain ng ating gobyerno diyan sa malaking deposito ng lagni sa West Philippine Sea, 'di ba? Di ba kayo nahihiya nun? Nung pinaglalaban ng gobyerno natin itong West Philippine Sea, kinampihan nyo ang China na umaagaw dyan sa atin. Yung bansang umaagaw niyan sa atin. No? Di ba kayo nahihiya sa mga sarili nyo? Tapos once na naipanalo niya ng Pilipinas, makikinabang kayo. Baka mauuna pa nga kayong magreklamo eh. Di ba? Ano ba yan? Ba't ganito? Saan na yun para sa amin? Bakit ganito? Di ba? Malaking ginhawa yan sa ating gobyerno. Baka nga kayo pa yung pinaka-reklamador pag dumating yung oras na yun eh. No? Kayo ako sa inyo, suportahan nyo itong suportahan nyo itong ating gobyerno. No? Tapos na ang panahon ni former President Duterte. Marcos na tayo ngayon. O ngayon, sa susunod na election, galingan nyo uli. Diba? Suportahan nyo uli. O. Tuwing election lang tayo dapat mga kapatid, nagkakahati-hati. No, syempre may kanya-kanya tayong manok na sinusuportahan eh. Pero pagka ganito tapos na ang election, may nakaupo na diyan, may nanunungkulan na diyan, magkaisa lang tayo dapat. Hindi yung ipagpipilitan nyo pa yung mga agenda nyo diyan, no. Saka kasunod nyo diyan sa mga sinasabi nila. No, makiisa kayo sa gobyerno. Yan kasi yung isa din sa nakikita ko kay former President Duterte, mga kapatid. Tingnan nyo noong panahon ni President Duterte, mga kababayan, may narinig ba tayong Marcos na sumasalungat sa kanyang gobyerno? Di ba? Wala. No. Yan din dapat ang gawin ni President Duterte, mga kapatid. No. Respetuhin niya rin sana ang gobyerno ni Marcos. Dahil nirespeto din ng mga Marcos yung kanyang gobyerno. Di ba? Ganun lang naman kasimple yun eh. Wala naman akong personal na galit o kahit ano man dyan kay President Duterte. Kanya nga lang, syempre, nakakadismaya lang din na syempre sinuportahan ka rin namin, no? Nung ikaw yung naging presidente, natuwa kami dahil grabe yung kamay na bakal mo, no? Yung enforcement mo sa batas talagang napakaganda. Maliban lang doon sa pagdating sa usapin ng sa may West Philippine Sea, isa yun talaga sa hindi ko gusto sa kapanahunan ni President Duterte, mga kapatid, no? Sa usaping soberanya, hindi ko gusto yung kanyang diskarte. Pero sa usapin kung paano niya i-manage ang bansa noon, mga kababayan, saludo ako kay former President Duterte. No. Sinuportahan ko yan. Hindi naman ako, syempre, gaya na sabi ko, kung sinong nakaupo dyan, susuportahan dapat talaga yan. Sana, itong sa ating former President Duterte, mga kapatid, no, siya po siya dapat yung maging modelo. No. Nung kapanahunan niya, walang Marcos na nag-o-object, nagrarally dyan sa kung ano mang meron dyan. Diba? Ano mang pinagkagawa niya mga decision dyan para sa bansa, wala siyang nakitang Marcos, mga kababayan. In fact, naging kaibigan pa niya ang kapatid ng ating presidente. No? Binabati pa nga, diba? May mga birthday message pa nga si President BBM sa kanya dati nung kapanahunan pa niya. No? Tapos ngayon, pagdating ng ni BBM, mga kapatid, ganyan siya. Diba pangit? No. Kayo, mag-isip kayo, no? Kayong mga taga-suporta ni President Duterte, mag-isip kayo. No? Maghanap nga kayo ng video dyan na nagrarally ang mga Marcos dati noong kapanahunan ni President Digong. Wala kayong mahanap dyan. 100% wala kayong mahanap dyan. No. Dahil ang mga Marcos, sinuportahan siya. No. Ngayon, dapat suportahan niya rin itong mga Marcos. No. Kung tutuusin nga, di ba? Si President BBM naninindigan magpahanggang ngayon.
Hindi niya hinahayaan ang ICC na makapasok sa bansa. Sabi ni President BBM, walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Pero kung tutuusin, yan na yung pinaka magandang ginawa ni President BBM para dito kay President Duterte. Pero anong ginawa nila ngayon mga kapatid, di ba? Rally dito, rally doon. Pangit yan. Dapat magkaisa tayo mga kababayan, especially sa kinakaharap ng ating bansa ngayon. Anyway, hanggang dito na lang to mga kapatid. Kung nagustuhan po, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-like na rin ang ating video. Adios.